Pero tinanggihan niya yun. At makikita natin, bakit tinanggihan ni Moses yun? Ako, tinanggihan ko, kayamanan na ito. Di ba namatay yung King of Arab? Patawag ako ng King Dora, sabi ako ang mamana. Tinanggihan ko ba? Makita pa yung priest, ang ganda ng mga konti niya, ang ganda eh. Kaya naga pa siyang milyon eh. Diba? Tapos nag-skydiving pa siya doon sa Palm City. Diba? Ang ganda mo, ang sarap nun. At yun ang na-experience ni Moses ng kanyang kapanahonan. He was the successor of the king of Egypt. Pero dininay niya yung kanyang karapatan. Dininay his karapatan. Okay? Sabi niya, sa pananampalataya ng lubak ni Moses, ito maging tawagin ang anak ng bayan para ko. Pinili para siya talampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. So, alam niyo ba kung anong nangyari kay Moses nung pinili niya yun? Puro sakit ng ulo. Kasama niyo matitigas na ng ulong mga Hudyo. Nabasa niya na ba yung story? Yeah. Diba? Konting kibot lang reklamo. Sakit ng ulo ni Moses. Minsan nagagalit na nga ang Diyos eh. Tatanggalin ko na yan sa listahan ng mga dadaling ko sa langit. Sabi ni Moses, gusto mo ako natanggalin. Mahal ni Moses. Pero sakit ng ulo. Pinili niya sa mga ganda ng buhay niya sa palasyo. Na pinili para siya tapalasanin ang kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng sisikurpas na kaligayahan sa pagkakasa. Yung nga lang, na-realize niya na pag na-involve ka sa materialism, ini-invite ka sa kasalanan. At gano'n naman nangyayari. At yun ang nakita niya. At hindi lang yun ang nakita niya, tingnan niya sabi, na inaring malaking kayamanan ang compared to the riches of Egypt. Hindi niya yung pinili. Tinanggihan niya yun. Mas pinili niya ang suffering of Christ. Alam na ni Moses, andito pa lang yun Bakit? Siyempre alam ni Moses, bakit? Sino ba nagturo sa kanya? Si Kristo. Dadalag niya sa na inaring malaking kayamanan. Check nyo rin sa Bible. Baka hindi ito nasa Bible nito, pero ito nasa Bible. Na inaring malaking kayamanan ng kagustuhan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipsyo, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Anong mabibigay sa akin ng kayamanan ng Ehipsyo? Compare sa maibibigay sa akin ng kamatayan ni Kristo. So, marunong si Moses ng calculus. Mini moon. At nakita niya, mas gusto kong paglingkuran ng mga tao ito sapagkat babayaran ni Kristo ng kanyang kamatayan ang mga kasalanan. Alam ni Moses yun. Kung di alam ni Moses yun, siyempre mag-enjoy na lang. Diba? Ang ganda ng buhay niya. Diba? Ang ganda ng buhay niya. Sino hindi maggugusto na ikaw ay magmana ng kaharian? Diba? Ang ganda ng buhay niya. Lahat na lang. Siguro kung panahon ngayon ni Moses at pinangako sa kanya, gugustuhin niya. Bakit? Meron siyang iPad, iPhone. Diba? Kompleto. Diba? Equipments niya, kompleto. Lahat ng material na nag-FB kayo, naman nakita niyo kung ano yung Prince of Arab, yung magiging successor na namatay. Enjoy na enjoy sa buhay niya. Lamborghini. Diba? Ganda, nag-skydiving pa siya, kung ano ng mga sports na niya, may camel pa siyang alaga, mayroon pa siyang crocodile, meron siyang tiger, lion. So, yung sinasakay niya sa mga luxury car, meron siyang gold na car. Sarap. At yun ang natatamo ni Moses ng kanyang kapalahunan.
Yun yung nai-enjoy ni Moses. But sabi niya, wala yan. I love this. I like this. And my choice is here. I want to be with Christ forever. Kanya pinagdali ko. Kaya iniwanan niya yun. Akala niya, so, alam ba ni Moses? Yes. Nag-exist dito si Christ? Yes. Hindi niya malalaman niya kung hindi nag-exist at hindi niya nakakausap si Christ dito. Isa pang comparison. 1 Corinthians chapter 10. So, dito po yan, no? Sa church ng Corinthians. Pero makikita natin yung church ng Corinthians, kinukumpara dito sa mga taong ito. Sa time ni Moses. Okay? Sa time ni Moses. Sabi, mga kapatid. Sino yung sinasabi mga kapatid? Ito po yan. Church in Corinth. Noong 57 AD. Okay, 57 AD, sumunod siya po sa Pablo sa mga taga-Corinto. Sinasabihan niya, mga kapatid, hindi ko nais na hindi niyo malaman na ating mga ninuno. Sino yung mga ninuno? Ito yun. Diba? The 12 tribes na pinangunahan ni Moses. Okay? Na ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng alapa o ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. So, ito yung Exodus. Diba? Binuka ni Moses yung dagat, tumawid sila roon. At nung tumatawid sila, sumunod yung mga tauhan ng Paraon. Ginawa ni Moses, kinlose niya. So, nalunod lahat sila roon. Pero naligtas yung mga Hudyo.